Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga taga-subaybay sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan, balitang showbiz at mga balita mula sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa para sa ating regional news. Samantala, maaari niyo po kaming sundan sa aming Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, nakikiisa si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa mga kapatid na Muslim para sa pagdiriwang ng Idil Fitr o pagtatapos ng Ramadan ngayong araw, Marso 31. Sa mensahe ng Pangulo, binigyang diin nito ang pag-asang makapagbigay inspirasyon ang ipinagdiriwang na okasyon upang mas maipaabot ng bawat isa ang pagsisilbi, pagtulong sa mga nangangailangan at matagpuan ang kagalakang hinahanap ng bawat isa. Sa isang buhay na may pagmamalasakit lamang din anya mararamdaman ang ninanais ni Propeta Muhammad para makamit ang buhay na may pagmamahal at pagkakasundo ng lahat. Dagdag ng Pangulo na ang pagdiriwang ng Festival of Breaking the Fast ay isang testamento na maipakalat ang pakikipagkapwa-tao, mapalakas ang relasyon sa mga kaibigan at pamilya at pagkakaisa. Hangad din ng Pangulo na maipagpatuloy ang mabuting serbisyo at pananampalataya upang mapalaganap ang mas makatarungan at mapayapang bagong Pilipinas. Hindi rin anya dapat kalimutan ang responsibilidad ng bawat isa at pagpapakita ng kabutihan para magsilbing daan sa isang komunidad na sama-sama patungo sa pagsulong. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Kinilala ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang mahalagang papel ng Amerika bilang malakas na puwersa sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific region lalo na sa South China Sea o West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Marcos, ang pagbisita ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sa bansa ay nagpapahiwatig ng malakas na alyansa ng Pilipinas at ng Amerika. Sinabi ni Pangulong Marcos na tanging ang Amerika ang treaty partner ng Pilipinas at patuloy na sumusuporta sa bahaging ito ng mundo. Umaasa si Pangulong Marcos na naging produktibo ang pagbisita ni Hegseth sa bansa para sa kasaganaan at kinabukasan ng alyansa ng Pilipinas at Amerika sa gitna ng tensyon sa rehiyon. Samantala, sa panig ni Hegseth, sinabi nito kay Pangulong Marcos na umaasa ito sa pagpapalawak pa ng kooperasyon ng dalawang bansa pagdating sa depensa. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Sa iba pang mga balita, nagbabala ang Malacanang sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na huwag magpadala sa mga nanghihikayat na gumawa ng karahasan sa kanilang kilos protesta. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, kinikilala ng Malacanang ang malayang pamamahayag, ngunit kung layunin ay pabagsakin ang gobyerno, maaring ikonsidera itong sedisyon. Pag sumigaw na ibagsak ang gobyerno, isa yan. Kapag nagpatuloy ng pananalita,
para to sow fear, i-promote pa yung hatred sa government, bordering the line of inciting to sedition. Dapat alam po nila yan. Dahil sila naman po ay pinamumunuan ng kanilang mga leaders, so dapat alam nila ang kanilang limitasyon. Ang bawat responsibilidad ay may kaakibat na obligasyon. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ng gobyerno ng Pilipinas na tutulungan ang mga naarestong Pilipino sa Qatar dahil sa pagsali nito sa hindi autorisadong demonstrasyon doon. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, masusing nakikipag-ugnayan na ito sa otoridad ng Qatar para masubaybayan ang kaso at matiyak ang kapakanan ng mga nakulong na Pilipino. Sa ngayon, nakadetene ang 17 Pilipino sa Doha matapos sumali sa rally bilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pakikipagtulungan ng Department of Foreign Affairs at Embahada ng Pilipinas sa Doha, nagpadala na ang DMW ng labor attaché nito sa istasyon ng pulis para maibigay ang tulong sa mga naturang OFW. Tiniyak ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na ibibigay ng ahensya ng gobyerno ang buong tulong nito sa mga nakulong ng mga Pilipino sa Qatar. Samantala, pinaalalahanan ni Kakdak ang mga OFW na igalang ang batas at kaugalian ng ibang bansa, lalo na sa pagpapahayag ng opinyon sa politika para maiwasan ang ganitong pangyayari. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Isang magandang balita ayon sa Malacanang ang pagkakabawi ng pamahalaan sa 65 milyong piso mula sa mga paaralan na kabilang sa may nadiskubreng maanomalyang Senior High School Voucher Program. Ayon kay Presidential Communications Office o PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang anomalya ay nangyari sa panahon na si Vice President Sara Duterte pa ang kalihim ng Department of Education. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvin Baltazar. Good news para sa Malacanang ang pagkaka-recover ng pamahalaan ng 65 milyong piso mula sa may 38 mga paaralan na kalahok sa nadiskubring maanomalyang Senior High School Voucher Program. Sa Malacanang briefing, sinabi ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ang ghost students anomaly ay nangyari ng mga taong ang kalihim ng DepEd ay si Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Atty. Castro na kung hindi pa naging kalihim ng kagawaran ng edukasyon si Secretary Sani Angara ay baka hindi pa ito nasiyasat at baka hindi na mabawi pa ang 65 million pesos. Dahil sa nalantad na irregularidad, sinabi ni Castro na hindi na mapupunta sa basurahan ang kagawaran ng edukasyon. Sa 54 na mga private schools na na-flag down ay 38 pa lamang ang nagbigay ng kanilang refund sa gobyerno habang may 14 pang dapat na magsauli ng pera sa pamahalaan. Pakinggan natin si PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Na-imbestigahan po ng mabuti yung ghost students, yung voucher program anomalies, at ito po ay magre-resulta ng 65 million marirecover po natin. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Malacanang nagpaalala sa mga kandidato sa lokal na level at sa mga uniformed personnel sa pagsisimula ng kampanya na sumunod sa itinatakda ng batas. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi dapat magpapagamit ang mga ito sa interes ng mga politiko at manatiling nakatuon sa bansa at sa ligang batas. Ang detalye ng balitang ito muli mula kay Alvin Baltazar.
Hinikayat ng Malacanang ang mga tumatakbo sa local level na sumunod sa itinatakda ng batas na may kinalaman sa pangakampanya ngayong umarangkada na ang campaign period para sa local elections. Ipinahayag ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro na dapat tumalima sa patakaran ang mga kandidato at patunayan na marunong silang sumunod sa batas. Bukod sa mga kandidato ay nagbigay din ng mensaheng palaso sa hanay ng mga nasa uniformed personnel. Pagbibigay din ni Atty. Castro, dapat manatiling apolitical o walang pinapanigang politikal na partido ang nasa hanay ng pulis at militar. Hindi niya dapat magpagamit sa interes ng mga politikong mga uniform personnel at sa halip dapat niyang manatiling focus sa mga ito sa bansa at sa saligang batas. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Commission on Elections o COMELEC nagpaalala sa paggastos ng kandidato sa pangangampanya. Ayon sa COMELEC, magmomonitor ito sa mga advertisement ng mga kandidato na isa sa himpapawid sa telebisyon at radyo at mga ilalathala sa dyaryo at social media. Ang detalye ng balitang ito mula kay DK Zarate. Yung nagsimula na rin ang kampanya sa lokal na posisyon, muling nagpaalala ang Commission on Election na babantayan nila ang gastos sa mga kandidato sa pangangampanya. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hawak na nila ang restriksyon sa mga ito. Aniya, dapat 3 piso bawat botante lamang ang dapat magastos ng isang lokal na kandidatong miyembro ng isang political party, habang 5 piso naman bawat botante para sa mga independent candidate. Nakamonitor din ang COMELEC sa mga advertisement ng mga kandidato na i-air sa telebisyon at radyo, pati na rin sa mga lumalabas sa dyaryo at social media. Sa kauna-unang pagkakataon, isa sa publiko ng COMELEC ang donasyon, ginastos o statement of contribution and expenditure ng 44,000 tumatakbong kandidato ngayong eleksyon 2025. Ito si DK Zarate mula sa lungsod ng Maynila para sa Hatol ng Bayan 2025. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Bilang ng mga lugar na itinuturing na election areas of concern bumaba matapos magsagawa ng verifikasyon. Ayon kay Philippine National Police o PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, mula 403 bumaba ito sa 385 ang mga lugar na kabilang sa kategoryang ito sa buong bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Diane Lear. Bumaba ang bilang ng mga lugar na itinuturing na election areas of concern ng Commission on Elections para sa darating na 2025 midterm elections. Ayon kay PNP PIO Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, mula sa 403, bumaba sa 385 ang mga lugar na kabilang sa kategoryang ito sa buong bansa. Paliwanag niya, ito ay matapos na magsagawa ng validation ang Regional Joint Security Control Center sa nakalipas na 2 linggo. Samantala, nananatili sa 39 ang naitalang insidente na may kaugnayan sa halalan, kung saan 11 rito ay kumpirmadong election-related incidents. Iniulat din ng PNP na naging mapayapa at walang malaking aberyang naitala sa unang araw ng local campaign period. Mula sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Kahandaan ng Pilipinas, pinatitiyak ng mga mambabatas matapos tumama ang malakas na lindol sa Myanmar at Thailand. Kaugnay nito, hinikayat ni House Speaker Martin Romualdez ang Kongreso na bumuo ng lehislasyon para mapalakas ang disaster resilience at preparedness ng bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Pinasisiguro ng House leaders na handa ang Pilipinas sakaling tamaan din ng malakas na lindol, partikular ang The Big One. Ito'y matapos tumama ang 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar at Thailand na ikinasawi na hindi bababa sa 1,000 katao at ikinasira ng maraming infrastruktura. Si House Speaker Martin Romualdez, hinikayat ang Kongreso na bumuo ng lehislasyon para mapalakas ang disaster resilience at preparedness ng bansa. Nais naman ni House Committee on Metro Manila Development Chair Rolando Valeriano na magbigay ng ulat sa Kongreso at taong bayan ng mga kinaukulang ahensya kaugnay sa
sa progreso at hamon pagdating sa kahandaan ng bansa sa The Big One. Partikular kasi ikinababahala ng kinatawan ang posibleng tsunami na idulot ng lindol sa coastal areas sa palibot ng Manila Bay, pati na ang soil liquefaction. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tinatayang may 4 na Pilipino ang nawawala matapos yanigin ng magnitude 7.7 na lindol ang Myanmar noong Marso 28. Ito ang kinumpirma ni Department of Foreign Affairs o DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs Eduardo de Vega sa isang panayam sa radyo at sinabing kabilang sa mga nawawala ang mag-asawang Pilipino na nakatira sa isang gusaling gumuho dahil sa lindol. Ayon kay de Vega, ang 4 na Pilipino ay mga profesional kabilang ang mga guro at manggagawa sa opisina. Patuloy ang pagsasagawa ng search and rescue operations ng mga otoridad sa Myanmar habang humihingi na rin ito ng tulong mula sa ibang bansa. Sa ngayon, mahigit 1,600 na ang kumpirmadong nasawi sa naturang trahedya. Samantala, tiniyak ng DFA na walang Pilipinong nasaktan o nasawi sa Thailand na nakaranas din ng malakas na pagyanig. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang gobyerno ng Pilipinas upang magbigay ng tulong sa Myanmar. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinabulaanan ng Embahada ng Pilipinas sa Thailand ang kumakalat na fake news na may 10 Pilipino ang nasawi sa naganap na lindol sa lugar. Sa inilabas na advisory ng Embahada, binigyang diin ito na walang natatanggap na ulat na mayroong Pilipinong nasaktan o nasawi sa naturang sakuna. Samantala, patuloy na minomonitor ng pamahalaan ang sitwasyon upang agad matulungan ang mga Pilipino doon kung kinakailangan. Nanawagan din ang Embahada sa mga Pilipino sa Thailand na manatiling mapagmatsyag, kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga lehitimong source at huwag magpakalat ng pekeng balita. Dahil na rin sa epekto ng malakas na lindol, idiniklara ang Bangkok bilang isang emergency zone upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at dayuhang naninirahan sa lungsod. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Tatlong Philippine Emergency Medical Assistance Teams o PEMAT ang nakaantabay ngayon upang tumulong sa mga nasalanta ng magnitude 7.7 na lindol na tumama sa Myanmar at Thailand. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, inatasan na ang PEMATs na mag-antabay habang hinihintay ang opisyal na kahilingan at pagsasapinal ng International Coordination Protocols. Dagdag ni Herbosa, patuloy ang DOH sa pakikipag-ugnayan sa Malacanang at mga bansang apektado sa ilalim ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Cooperation. Mula 2023, naging aktibo ang PEMAT sa International Humanitarian Response kabilang ang deployment sa Turkey. Nitong Setyembre, kinilala ng World Health Organization o WHO ang tatlong PEMAT teams ng Pilipinas bilang WHO Certified Emergency Medical Teams na handang tumugon sa mga sakuna. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Programang Walang Gutom ng Department of Social Welfare and Development o DSWD palalakasin bilang tugon sa tumataas na hunger rate sa Pilipinas. Ito ay matapos lumabas ang resulta ng pinakahuling Social Weather Station Survey kung saan naitala ang 27.2% na hunger rate sa bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na pinaiigting pa nito ang mga hakbang kontra kagutuman sa pamagitan ng Walang Gutom program. Kasunod na rin ito ng resulta ng pinakauling Social Weather Station Survey kung saan naitala ang 27.2% na hunger rate sa bansa. Ayon kay DSWD spokesperson Asek Erin Dumlao, ang pinakabagong survey ay indikasyon sa pangangailangang palawakin at pagbutihin pa ang pagpapatupad ng Walang Gutom program ng gobyerno. Sa kasalukuyan, sinusuportahan umano ng DSWD ang nasa 300,000 food poor household
o katumbas na rin ng 1.5 milyong individual sa buong bansa sa pamamagitan ng pagbigay ng 3,000 pisong food aid. Target naman ng DSWD na mapalawak pa ang bilang ng mga benepisyaryo rito, lalo na sa mga lugar kung saan nananatiling seryoso ang problema ng kagutuman. Samantala, tinukoy rin ito ang patuloy na serbisyo naman ng Walang Gutom Kitchen sa Pasay na nagbibigay ng libreng hot meals sa maraming individual. Bate rin anya sa SWS survey, hindi tumaas ang bilang ng mga nagugutom sa Metro Manila kung saan unang ipinatupad ang Walang Gutom program at kung saan natatagpuan din ang Walang Gutom Kitchen. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Bureau of Internal Revenue o BIR nagpaalala sa mga magbabayad ng buwis kaugnay sa deadline ng pagsusumite ng 2024 Income Tax Return o ITR. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., bukod sa electronic filing, magbubukas din ang Authorized Agent Bank sa 2 Sabado, Abril 5 at Abril 12 at magpapalawig ng banking hours. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Pinaalalahanan ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang lahat ng taxpayer na asikasuhin na ang kanilang 2024 income tax return bago ang deadline sa April 15. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., marami ng opsyon ngayon ng mga taxpayer gaya ng kanilang e-filing facilities. Para sa mga taxpayer na wala namang internet access, maaaring gamitin ang e-lounge facility na matatagpuan sa mga Revenue District Office. Bukas na rin ang electronic filing sa National Training Center ng BIR sa Senator Miriam Defenso Santiago Avenue upang tumulong sa mga taxpayer. Bilang suporta rin sa BIR ngayong tax filing season, magbubukas ang Authorized Agent Banks ng 2 Sabado at magpapalawig pa ng kanilang banking hours para tumanggap ng tax payments. Ayon kay Commissioner Lumagi, wala nang dahilan ng mga taxpayer na hindi mag-asikaso ng kanilang ITR dahil ginawa ng mas madali at maginhawa ngayon ang pagsusumite at pagbabayad ng buwis. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Pansamantalang ban ng importasyon mula sa Turkey dahil sa pagkalat ng bird flu, ipinatupad ng Department of Agriculture o DA. Ang pansamantalang import ban sa domestic at wild birds at kanilang produkto sa Turkey ay ipinatupad sa gitna ng pagkalat ng bird flu sa mga bansa sa Europa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Diane Lear. Nagpatupad ang Department of Agriculture o DA ng pansamantalang import ban sa domestic at wild birds at kanilang produkto sa Turkey sa gitna ng pagkalat ng bird flu sa mga bansa sa Europa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layo ng import ban na maprotektahan ang poultry industry ng bansa. Nakapaloob sa memorandum order na pinirmahan ni Secretary Laurel nitong Miyerkules ang pagpapatigil sa pag-i-issue at pagproseso ng sanitary at phytosanitary import clearances para sa importation ng mga tinukoy na kalakal mula sa Turkey, kasabay ng direktiba na huwag papasukin ang produkto na kinatay o ginawa bago January 1 ngayong taon. Sakop din ng pansamantalang import ban ang karne, day-old na mga sisiw, itlog at similya na ginamit sa artificial insemination. Matatanda ang iniulat ng mga veterinaryo mula sa Turkey sa World Health Organization on Animal Health noong March 5 ang pagkalat ng H5N1 high pathogenicity avian influenza sa Saraydusu Merkez na nakaapekto sa domestic birds. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Health o DOH binigyang diin ang pangangailangan na palakasin ang preventive care upang maiwasan ang sobrang kapasidad ng mga ospital sa bansa. Ayon kay DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, ang labis na dami ng pasyente sa mga pangunahing ospital ay dulot ng kakulangan sa primary care facilities. Ipinaliwanag ni Domingo na kung mas marami ang maliliit na klinika at ospital, mas kaunti ang pasyenteng mapipilitang pumunta
direkta sa mga malalaking ospital tulad ng Philippine General Hospital o PGH. Dahil dito, nagtalaga ang DOH ng 21 accredited hospitals sa Metro Manila na maaring tumanggap ng mga pasyente upang maibsan ang pagsisiksikan sa PGH. Sinabi rin ni Domingo na ang pagpapaigting ng preventive care ay pagtutulungan sa responsibilidad ng gobyerno at ng publiko upang matiyak ang epesyenteng sistema ng kalusugan sa bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. National Innovation Council o NIC inaprubahan ang pagbuo ng isang think tank para sa AI policy ng bansa. Ito ay upang pag-aralan ng kasalukuyang estado, kakayahan at hinaharap ng artificial intelligence o AI sa Pilipinas. Ang detalye ng balitang ito mula kay EJ Lazaro. Inaprubahan ng National Innovation Council o NIC ang pagbuo ng isang technical group na magsisilbing think tank upang pag-aralan ng kasalukuyang estado, kakayahan at hinaharap ng artificial intelligence o AI sa bansa. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, ang grupong ito ay binubuo ng mga eksperto mula sa industriya, akademya at pamahalaan. Layunin nitong magbigay ng mahahalagang pananaw upang gabayan ng gobyerno sa pagbuo ng mga polisiya para sa AI adoption at development sa Pilipinas. Ayon kasi sa pag-aaral ng Google and Access Partnership noong 2023, maaring makalikha ang AI ng 2.8 trilyong pisong halaga sa ekonomiya taon-taon pagsapit ng 2030 na magpapalakas sa global competitiveness ng bansa. Itinalaga ng NIC ang Department of Science and Technology o DOST bilang lead agency ng AI think tank upang magsagawa ng masusing pag-aaral sa epekto at potensyal ng AI sa iba't ibang sektor. Kasabay nito, inaprubahan din ng NIC ang bagong guidelines para sa 2025 Innovation Grants na naglalayong suportahan ang mga makabagong proyekto sa agrikultura, kalusugan, edukasyon, enerhiya at iba pa. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, whole of government at whole of society approach ang kinakailangan upang matiyak na ang AI at iba pang inobasyon ay tunay na magpapalakas sa kinabukasan ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ben Blones. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan para sa ating regional news pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala. Hanap ka ba ng trabaho? TESDA got you covered. Dahil karamihan ng mga TVET graduate ng TESDA may trabaho agad. Ayon kay TESDA Secretary Kiko Benitez, ito ang isa sa mga direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. It's really training to trabaho. Na-mention naman niya sa kanyang SONA na 8 out of 10, so 80% of TVET graduates actually find a job, which is a much higher percentage. No? And in certain modalities of training that TESDA does, mas mataas pa sa 80%. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Isipin ang isang lugar kung saan ang progreso at kalikasan ay magkasabay na lumalago. Sa ilalim ng Administrasyon Marcos, ginagawang posible ito ng Subic Bay Metropolitan Authority. Sa administrasyon po ni PBBM, nilaunch po namin noong September yung Carbon Neutral Freeport Zone. Ito po ay aming goal to contribute reducing our carbon emissions. Hindi lang ito usapin ng teknolohiya, ito ay pangako. Sa SBMA, inuuna ang pangangalaga sa kagubatan, bakawan at natural na yaman para sa hinaharap ng bawat Pilipino. We are working towards a steady and reliable power supply that will meet the demands of today and continuously fuel our ambitions for tomorrow. Ang kalikasan at kinabukasan ay magkasabay na pinangangalagaan. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago.
Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay isusulong ang mga proyektong mangangalaga ng ating kalikasan bilang isa sa mga prioridad sa pagtatatatag ng bagong Pilipinas. We remain committed to global decarbonization goals and the reduction of our carbon footprint. Our overall target is to be carbon neutral by 2040. But we have a milestone, what we call 30 by 30. 30% reduction by 2030. Considering that this is a free port zone, dito mo matatagpuan yung concentration ng mga manufacturing, mga pabrika, mga service industry. Yung program ng ating Pangulo is not impossible. It is doable. And we are very determined to show that to the entire nation. Ang pagkakaisa ng bawat Pilipino upang makamit ang carbon neutrality by 2040 ay lalong naging posible kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 11, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa iba't ibang o sa mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Tuguegarao, reservists mula Northern Luzon nagtipon-tipon para sa pagpapalakas pa sa kanilang kahandaan sa depensa. Ang detalye ng balitang ito mula kay April Bracho. Manam na maita tinapigbig sa akin na tubtub karpay a Reserve Force iti in Northern Luzon. Kasaro natin na isayangkat a Reservist Forum ng Indawluan, the 5th Infantry Division, Philippine Army. Pakabuklan ng inamapulo akamang ti Dimaray iti Hybrid Forum. Apakairamanan dagiti pa nakabagiman ni Pod 1st Regional Community Defense Group ang nakabasa iti Pangasinan, 2nd Regional Community Defense Group iti Isabela, 14th Regional Community Defense Group iti Cordillera Region. Dating initiative bakat pasot ang tultuli a panangiga ang mapapigsa ti Reserve Force iti Northern Luzon ken maingato pa iti amuda kadagiti akumda para iti national defense. Kada ito'y kagidan ti panangbigbig na iti napatag a contribution da iti depensa impaganatgat ni 5th Infantry Division Commander Major General Gulliver Sinieres ti kinapatag dagiti reservists iti territorial defense operations karaman ti humanitarian assistance missions. Kinunamot ni Colonel Camilo Sadam ti Assistant Division Commander for Reservist and Retiree Affairs dapat dagiti maisaysayangkat a forum tapno mapagsasaritaan dagiti na dumadu mga issue iti Reserve Force ken maamuan no kasano pay mapapigsa ti kapabilidad ken paglaingan dagiti reservists. Dayta ti damag manipod syudad ti Tuguegarao dayti ni April sa Lucon Radyo para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, April. Yan ang ulat mula sa Tuguegarao. Samantala, dumako naman tayo sa Baguio City, na nanatiling rabies-free. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jong Munar. Napagtalinayat siyudad ti Baguio ti panagbalinda ito yung rabies-free tinasurok may isang dekada. Sigon kaniya City Veterinary and Agriculture Office Chief Dr. Silardo Bested, ngimato ti panakamo ti publiko may papanti panagpapakuna kadagiti tarakanda nga aso ken pusa dito yung lokalidad. Ang nagresulta tinasurok sa kapulo kaduwa nga tawen na panagbaling nga zero rabies. Itintero nga tawen ket mangipatpatong palda ti panagbakuna kontra ti rabies ti amen nga barangay. Kas panagtungpal iti City Ordinance number 19 Series
August of 2021 when iti responsible dog ownership iti Baguio kat dumanunan ti 3,529 iti narehistro nga aso di 2024 manipo tinaso nga bilang kat 4,108 iti nakapon para ti panakakontrol ti populasyon agdagop 3,046 mat nga wala nga aso iti na-impound iti 2024. Iti panagbakuna kontra ti rabies narapatan mat iti sibaw ti puntiryada nga 40,000 kalpasan nga nabalendang nakabakuna iti 40,175 dumanon mat iti 3,200 iti napaagasan ken nabakunaan iti dadumapay nga prevention iti sakit ti aso ken pusa ken 3,727 iti napurga. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar nangipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jong. Yan ang ulat mula sa Baguio. Samantala, dumako naman tayo sa Virac. Catanduanes Police Provincial Office nagsagawa ng simulation exercise bilang paghahanda sa mga ilalatag na security measures sa araw ng halalan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rosie Nieva. Naging matrayumpo ang kinundisir na simulation exercise kang Catanduanes Police Provincial Office sa pakikipagtabangan kan Provincial Prosecutor asin Commission on Elections. Obheto ka na sambitan ng lakdang na mas maging preparado asin mapakarahay ang response strategies kan mga otoridad. Apuera kay ni mautman kan PPO na ma-assess ang mga pigbilog na protocols sa pagresponde sa anumang daipiglala o man na insidente antes asin sa aldaw mismo kang national and local elections sa May 12, 2025. Maserbing oportunidad man ang nasambitan ng aktibidad para sa mga otoridad nganin mas mailahay pa ang ibang plano asin patakaran para masyerto ang salbado asin matuninong na electoral process sa probinsya. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rosie. Yan ang ulat mula sa Virac at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Cebu. Talisay City Mayor magbibigay ng pabuya sa makakatulong sa otoridad na mahuli ang nag-vandalize sa Tabunok Flyover Mural. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jessa Agua Ilanan. Buhatag og ganti si Talisay City Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas alang niya atong makatabang sa otoridad nga matumbok ug madakpan ang responsable sa pagvandal sa Tabunok Flyover. 10,000 pesos ang gitanyag sa mayor nga reward alang sa saksi o di makahatag og kasayuran sa nahitabong pagpasipala sa community project sa Dakbayan nga maong pagbutang og artwork pinagi sa mural sa kilid ug ilawom nga bahin sa flyover. Gikasagmuyo sa opisyal sa Dakbayan ang gibuhat nga paghugaw-hugaw ug matod niya angay nga silutan aron maliksyon ang mga responsable niini. Nagpadayon ng investigasyon sa Talisay City Police Office pinaagi sa hepe niini nga si Attorney Lieutenant Colonel Myla Causin Maramag kinsa mitataw nga usa ka public property ang maong flyover hinungdan nga hayan mag-atubang sa kasong kriminal ang mga nag-vandalize niini. Kahimangno sa mga opisyal sa kagamahanan sa Talisay, tabangan ng gobyerno nga mulungtad ang mga proyekto sa Dakbayan aron daghan pa ang makapahimulos ug makabenepisyo niini. Gikan sa RP1 Cebuja sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mahigit 8,000 kabataan target sa catch-up immunization ng Iloilo City Health Office. Mula sa Cebu, dadako tayo sa Iloilo sa pamamagitan na ating kasama na si Emmy Santia Agudo. Target sang Iloilo City Health Office nga makabakuna sang masobra 8,000 ka mga bata nga nagaedad 9 to 59 months para sa measles rubella supplemental immunization activity nga magaumpisa sa bulan sang Abril. Sang Lunes, ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang pagpamakuna sa mga kabataan para sa kick-off sang catch-up immunization batok sa measles. Sunod kay National Immunization Program Coordinator Dr. Jennifer Ancino, isa man sa mga rason nga nagahiwat sila sang catch-up drive bangod sa isa ka kumpirmado nga kaso sang taga Iloilo Province nga nagaubra sa syudad.
Base sa datos ng Iloilo City Health Office, as of March 20, may na-record nga 25 kakasos ang measles ang Iloilo City, kung sa diin 4 ang na-record sa distrito sang Molo, tig-3 sa Lapus kag Haro 1, tig-2 sa Arevalo La Paz kag Haro 2, kag 9 ka suspected cases kag 1 ka confirmed cases sa Mandurriao. Lakip man sa bakunahan ng mga kabataan nga wala nakabaton sang bakuna, partikular ang mga nagaedad 6 to 7 years old. Mula sa Iloilo, Emero Santiagudo, para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Emmy. Yan ang ulat mula sa Iloilo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Butuan. Mga pagkaing abot kaya ng ordinaryong mamamayan sa Agusan del Sur mabibili na matapos buksan ang kauna-unahang kadiwa ng Pangulo Market. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jocelyn Morano. Kadiwa ng Pangulo Market gilusad sa Department of Agriculture kung DA Caraga sa Agusan del Sur. Matag Biyernes ang pagpahigayon sa Kadiwa ng Pangulo o KNP Market dito sa Government Center sa Patinay, lungsod sa Prosperidad, Agusan del Sur. Tumong sa programa nga dunay maadto ang merkado ang katawhan kansang panaliton barato, presko ug masustansya. Sa samang higayon makatabang sa mga mag-uuma ug mangingisda sa pagbaligya sa ilang mga produkto nga dili moagi sa middleman aron mapaubos ang presyo sa pagbaligya. Ang formal nga pagbukas gipangunahan ni DA Caraga Executive Director Arlan Mangelen kinsa mipasabot nga dakong bintaha ang pagbaton sa kadiwa ng Pangulo para makamugna sa sustainable ug inclusive food system para sa probinsya. Gawas sa promosyon sa mga produktong agrikultural, preskong isda ug street foods, kapanghingusgan usab dinhi ang Buy Local campaign sa Upland Sustainable Agri-Forestry Development kun usad Anti-Poverty Banner Program. Nasulbad usab ang nasinating distribution challenges. Palapdan pa ang kadiwa ng Pangulo sa uban pang mga munisipyo sa probinsya. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jocelyn. Yan ang ulat mula sa Butuan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Pagkatapos lamang po na ilang mga paalala. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12. Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay ipadireport matapos ang kanilang pagkabilanggo. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Babae sa lahat ng sektor. Aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Babae sa bagong Pilipinas. Kababaihan kayang makipagsabayan at ito ay kanila nang napatunayan. Buong puso ang ibinibigay sa pagharap sa anumang hamon sa buhay. Babae sa bagong Pilipinas. Limitado man ang pisikal na lakas, katatagan ng loob ang sa kanila'y nagpapatikas. Mula noon hanggang ngayon, babae tuloy-tuloy sa pag-asenso. Celebrating all women and women empowerment this National Women's Month. Pagsaludo mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Magandang balita para sa bawat
bawat manggagawang Pilipino. Nakamit natin itong 2024 ang pinakamababang unemployment rate since 2005. Ayon sa NEDA, mas dumami ang may hanap buhay at patuloy na gumaganda ang kalidad ng mga trabaho. Naitala na nagtapos ang 2024 na 3.8% na lang ang ating unemployment rate. Ibig sabihin nito'y nasa 50.19 milyong Pilipino na ang may trabaho at bumaba na sa 1.63 milyon ang walang trabaho. Mas kaunti na rin ang mga naghahanap ng dagdag na kita o ekstrang trabaho. Mula sa 11.9% ng 2023, 10.9% na lang nitong 2024. Mas maraming Pilipino na ang may sapat at disenteng hanap buhay. Para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating labor market, narito ang ginagawa ng pamahalaan. Enterprise-based Education and Training Framework para matiyak na ang skills ng ating mga manggagawa ay tugma sa pangangailangan ng industriya. Inclusive work arrangements para mabawasan ang hadlang sa trabaho, lalo na sa kababaihan at kabataan. Action Fund and Emergency Repatriation, agarang tulong para sa mga OFW na nangangailangan. Oo, may mga pagsubok pa, pero tuloy ang suporta ng gobyerno upang makalikha ng mas maraming trabaho. Libreng access sa National Museum sa Cebu naging posible sa ilalim ng pamahalaang Marcos. Museums are considered valuable cultural assets to a nation as they build a sense of community, document history, inspire creativity, promote tourism, and unite people through a shared heritage. Ilang lokal at banyagang turista lubos ang pasasalamat sa pagbubukas ng National Museum sa Cebu. Maganda, tsaka yung mga bata nag-i-enjoy talaga dito sa loob ng museum kasi madaming makikita. Marami silang matututunan dito sa loob ng museum. We don't have that long to do this sort of cultural exploration, so we were drawn to coming to the National Museum of Philippines because we felt that it quite nicely condenses the history of Philippines for us. Tuklasin ang mayamang kasaysayan ng bansa sa 5 galleries ng National Museum Cebu. Tara na sa NMT Cebu, bisita na kamo. We are open from Tuesdays to Sundays, 9 a.m. to 5 p.m. Dali na! Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sunog ay kalaban ng lahat. Sa ating pag-iingat, ito'y di magaganap. Ating tandaan, sa pamayanang nagdadamayan, sunog ay maiiwasan. Bagamat ating mga bumbero ay maaasahan sa bawat minuto, mas maganda pa rin na tayo ay ligtas at walang ari-arian ang magiging abo. March is Fire Prevention Month. Tayo ay magdoble ingat para sa ating buhay, pamilya at komunidad. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Nananatiling stable ang banking system ng bansa dahil sa matatag na macroeconomic fundamentals. Base sa pagtaya ng Fitch Ratings Credit Analysis, paborable ang banking business prospects ng mga bangko sa bansa. Sa katunayan, itinaas ng credit rater sa BBB- mula sa BB+ ang ratings ng Philippine banks. Maging ang viability ratings ay itinaas din. Ayon sa Fitch Rating, ito ay dahil sa matatag na growth prospect kung saan sa kanilang pagtaya ay makakamit ang 6% na paglago ngayong taon at sa susunod pang mga taon. Dagdag pa nito, kahit na may mga banta at panganib sa growth momentum, nananatili itong resilient at insulated kumpara sa iba pang mga ekonomiya sa rehiyon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nananatili ang kumpiyansa ng mga negosyo sa ilalim ng pamahalaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa pinakabagong Business Expectation Survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP.
Bagamat bumaba sa 31.2% ang Overall Confidence Index o CI sa unang quarter ng taong 2025 mula 44.5% noong huling quarter ng 2024 dahil sa natural na post-holiday slowdown at inflation concerns, patuloy ang positibong pananaw ng mga negosyo para sa ikalawang bahagi ng taon. Ayon sa survey, tumaas ang kumpiyansa ng negosyo para sa ikalawang quarter ng 2025 kung saan umakyat ang CI sa 45.4%, hudyat ng mas masiglang ekonomiya. Mas lalo pang pinagtibay ito ng matatag na 56.4% business outlook para sa susunod na 12 buwan. Patuloy ding gumagawa ng hakbang ang administrasyon upang tiyakin ang akses sa pautang at liquidity ng mga negosyo habang pinapanatili ang inflation sa loob ng target range na 2 hanggang 4%. Ayon sa BSP, inaasahang aabot sa 3.2% ang inflation sa first quarter, 3.3% sa second quarter at 3.4% sa susunod na 12 buwan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ni Senador Win Gatchalian na ang Real Property Valuation and Assessment Reform Act o RP-VARA ay inaasahang magpapabilis sa pagbuo ng mga proyektong pang-infrastruktura na kinakailangan para mas lalong mapalago ang ekonomiya ng bansa. Ayon kay Gatchalian, dahil pinapadali ng RP-VARA ang isang standard valuation ng real estate property, mas madali ng lutasin ang mga issue sa right-of-way na kadalasang pangunahing dahilan ng pagkaantala sa pag-usad ng mga proyektong pang-infrastruktura. Ipinaliwanag ng senador na ang RP-VARA ay nagmamandato sa paggamit ng Schedule of Market Values o SMV bilang tanging batayan sa pagtukoy ng valuation ng mga tunay na ari-arian ng gobyerno at nagpasimple sa proseso ng pagresolba sa mga issue ng right-of-way. Bukod pa rito, ginawang centralized ng RP-VARA ang sistema ng pagtataya ng ari-arian ng gobyerno sa ilalim ng Bureau of Local Government Finance o BLGF. Gate ni Gatchalian, wala nang dahilan para maantala ang mga pangunahing proyekto sa infrastruktura na kailangan para mapalago ang ekonomiya at mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakipagtulungan ang Globe Business Informations Communications Technology o ICT arm ng Globe Telecom para pabilisin ang Open Radio Access Network o Open RAN technology sa Pilipinas. Layon nito na pagandahin ang telecom infrastructure sa bansa sa pamamagitan ng pag-promote ng inobasyon, pagpapalakas ng internet at pagkakaroon ng skilled workforce. Ang Globe Business ay nakatuon sa inisyatibong ito na nag-host ng 2 Asia Open RAN Academy o AORA event sa The Globe Tower upang hikayatin ang pakikipagtulungan at inobasyon. Ipinagdiwang ng Collaborators Appreciation Day o ACAD na ginanap noong Disyembre 19 ang pag-unlad ng AORA noong 2024 at kinikilala ang mga kontribusyon ng mga major partner. Samantala, ang Strategic at Operational Planning na ginanap noong Enero 16 ay nakatuon sa pag-align ng mga academic program na may pangangailangan ng Open RAN. Ayon kay KD Dizon, head ng Globe Business, suportado ng grupo ang pagkakaroon ng sistema. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Isang malaking hakbang tungo sa modernisasyon ng pampublikong transportasyon sa rehiyon ng Bicol ang pagkakalob ng 337 milyong pondo sa Bicol Intercity Transport Cooperative o BITCOOP sa ilalim ng Public Transport Modernization Program. Ang nasabing pondo ay inirekomenda ng Governance Commission for Government-Owned or Controlled Corporations o GCG sa Land Bank of the Philippines para sa loan processing noong Nobyembre 2024. Layunin nitong suportahan ang pagpapalit at pagdaragdag ng mga makabagong pampasaherong sasakyan sa buong rehiyon. Ayon kay Jomil Muhar, chairman ng BITCOOP, ang pondo ay gagamitin sa pagbili ng mga modernong buses, gayon din sa pagtatatag ng mga loading at unloading zones para sa mas organisado at ligtas na biyahe ng mga pasahero. Binigyan diin ni Muhar ang kahalagahan ng makabagong teknolohiya sa Public Utility Vehicle o PUV modernization, kung saan tampok sa modern jeep ang automated fare collection system, CCTV cameras, passenger counting system at mobile digital video recording system. Dagdag pa niya, ang proyektong ito ay bunga ng sipag at dedikasyon ng kanilang kooperatiba upang matiyak ang mas maayos at episyenteng transportasyon sa rehiyon. Dagdag pa niya, bahagi rin ng pangmatagalang plano ng kooperatiba ang programa sa pabahay para sa mga tsuper upang mapabuti ang kanilang kabuhayan at kalagayan. Sa patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan at ng sektor ng transportasyon, umaasa ang BITCOOP na mas mapapalawak pa ang kanilang serbisyo at makapaghatid ng mas mataas na antas ng benepisyo para sa mga miyembro at pasahero. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, matutunghayan niyo po ang balitang pampalakasan. Sa pagbabalik po ng ating programa, sa makalipas po ng ilang paalala. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions, kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives, at local government officials gaya ng governor, mayor, board members, at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections, kung saan 25 members of the parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format, anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na naman po ang sports balita.
Naging matagumpay sa kanyang pagdepensa sa kanyang titulos si World Boxing Council o WBC World Minimum Weight Champion Melvin Jerusalem, pagkaraan ang unanimous decision sa kanyang rematch kay Yudai Shigeoka ng Japan nitong linggo na ginanap sa Aichi Sky Expo Tokoname, Japan. Pagkatapos ang unanimous decision na panalo kay Jose Luis Castillo ng Mexico noong Setyembre ng nakalipas na taon sa Mandaluyong, ipinakita ng katutubong Bukidnon na si Jerusalem ang kanyang lakas sa pamamagitan ng mga patuloy na pagsuntok sa buong laban at pagkuha ng mga suntok sa katawan nang hindi man natitinag. Nagpakawala din ng mga tirada si Shigeoka buong gabi, subalit hindi siya makatama ng matinding suntok kay Jerusalem para pumabor sana sa kanya ang laban. Lahat ng tatlong hurado sa laban ay pumabor sa 31 anyos na si Jerusalem pagkatapos ang 12 rounds na nagpaganda sa kanyang record sa 24 na panalo at 3 talo na may 12 knockouts habang bumagsak si Shigeoka sa 9 na panalo at 2 talo na may 5 knockouts. Lumabas sa scorecards ang 119-109, 118-110 at 116-112 na lahat ay pumabor kay Jerusalem. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi nakapagtapos sa entablado ang Gilas Pilipinas Women pagkaraan matalo sa China 21-11 sa battle for third place sa 2025 FIBA Asia Cup 3-on-3 nitong linggo na ginanap sa Singapore, subalit nagtapos pa rin ito sa pinakamataas na posisyon sa kasaysayan ng 3-on-3 basketball for women sa Pilipinas. Naging inspirasyon para sa Gilas Women ang kompetisyon kung saan pumwesto ito sa ika-4 kahit 3 players na lamang ang naglalaro sa huli nilang 3 laban pagkarang nagtamo ng right knee injury si Camille Clarin na naging dulot ng kanyang hindi paglaro sa mga natitirang laban sa torneo. Sa isang Instagram post, nagpasalamat si Clarin at nakasama niya ang 3 manlalaro sa court na ibinigay ang kanilang puso at determinasyon para irepresenta ang watawat ng Pilipinas. Natamo ni Clarin ang injury sa talo ng Gilas sa Pool D laban sa defending champion Australia nitong Sabado. Kahit kulang sa tao, pinangunahan nina Mika Cacho, Jazz Hoson at Kay Pinggol ang Gilas at pinatalsik ang world number 12 Mongolia 19-15 sa isang emosyonal na panalo sa quarterfinals nitong linggo. Subalit sa semifinals ay napatunayan na mabigat para sa Gilas ang kulang-kulang na players kung saan pinaikutan lamang ng Japan ang Gilas patungo sa 22-9 pagkatalo. Habang ang bilis ng mga Haponesa ang naging problema para sa Gilas, wala namang sagot ang mga Filipina laban sa tangkad at mahabang galamay ng China sa kanilang bronze medal match. Samantala, nakuha ng Australia ang 3-peat pagkatapos talunin ang Japan 21-17 sa finals. Nanalo din ang Australia sa men's kung saan nalusutan nila ang China 21-19 sa championship game para sa kanilang ikalawang sunod-sunod na korona. Huling pinakamagandang pagtatapos ng Gilas Women sa Asia Cup 3-on-3 ay ang pang-anim na kanilang nagawa nitong nakalipas na taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpasabog sa opensa si Eliza Solomon kung saan nanalo ang National University 25-22
24-26, 26-24 at 25-18 kontra Far Eastern University sa UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament nitong linggo na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Nagpakawala ng 30 puntos ang veteranong opposite spiker galing sa 26 na attacks, 3 blocks at isang service ace kung saan nakabangon ang Lady Bulldogs sa mabigat na 5-set na pagkatalo sa University of the Philippines para mapaganda ang kanilang record sa 9-1. Ang Lady Tamaraos na kakagaling lamang sa 2 panalo kontra University of Santo Tomas at University of the East ay bumagsak sa 6-4 record. Malaki naman ang tulong ni Belia Bilen kung saan nakapagrehistro ito ng 18 puntos, 14 na excellent digs at 13 excellent receptions habang nag-ambag si Vange Alinsug ng 13 markers. Samantala, patuloy naman ang pagkapanalo ng UP pagkaraang talunin ang UE sa loob lamang ng 3 sets, 25-21, 25-18 at 25-17. Dahil sa talo, opisyal nang natanggal sa kontensyon ang Lady Warriors sa Final Four habang lumakas ang tsansa ng Fighting Maroons na makapasok sa playoffs tangan ang 5-5 kartada. Pinangunahan ni Joan Monares ang opensa ng UP sa nagawa nitong 15 puntos galing sa 10 attacks, 3 service aces at 2 blocks kasama pa ang 6 na digs at 5 receptions habang nagdagdag ng 13 markers si Ira Haboneta. Nalimitahan naman si Ninya Itang sa 7 puntos pagkaraan ang kanyang impresibong performance laban sa Lady Bulldogs na nakagawa ng 30 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Malaki ang kumpiyansa ng Chris Cross papasok sa finals ng 2025 Spikers Turf Open Conference. Ito ay pagkatapos kunin ng King Crunchers ang panalo kontra karibal na Signal HD 25-27, 25-21, 25-21 at 26-24 sa semifinals ng torneo na nitong linggo na ginanap sa Rizal Memorial Coliseum. Nakompleto ng Chris Cross ang sweep sa single round robin semifinals at ngayoy napanalo ang lahat ng 13 laban nito sa komperensya. Kasama dito ang 3 panalo laban sa HD Spikers, ang parehong koponan na makakatapat nila sa Best of 3 Championship Series na magsisimula itong Miyerkules. Kahit limitado lang sa aksyon ang veteranong si Mark Espejo, umangat sa laban ang kanyang teammates mula sa playmaking ni Ish Polvorosa. Dahil sa kanyang pagmando ng plays, 3 crisscross players ang nakagawa ng double figures sa pangunguna ni Jude Garcia na nakagawa ng 19 na puntos galing sa 17 attacks at 2 blocks kasama pa ang 6 na excellent digs. Nagbigay naman ng suporta sina Nico Almendras at Jaron Requinton kung saan nagambag sila ng 15 at 14 na puntos ayon sa pagkakasunod. Nagdagdag naman sina Gian Glorioso at Kim Malabunga ng 9 na puntos bawat isa para sa King Crunchers. Sa kabilang banda, natapos ng HD Spikers ang semis na may 2-1 win-loss card. Nasayang naman ang nagawang 18 puntos ni Steven Rotter, pati na din ang 13 puntos ni Wendell Miguel at 11 puntos ni Lloyd Josafat. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang balitang artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon pagkalipas ng ilang paalala mula sa ating himpilan.
Naghahanap ka ba ng trabaho? TESDA got you covered. Dahil karamihan ng mga TVET graduate ng TESDA may trabaho agad. Ayon kay TESDA Secretary Kiko Benitez, ito ang isa sa mga direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. It's really training to trabaho. Na-mention naman niya sa kanyang SONA na 8 out of 10, so 80% of TVET graduates actually find a job, which is a much higher percentage. No? And in certain modalities of training that TESDA does, mas mataas pa sa 80%. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Ikinakasanan ng Film Development Council of the Philippines o FDCP ang roadmap ng industriya ng pelikulang Pilipino. Quote and unquote, ito, napaka-importante. This was passed on to us by the government. Yan ang naging pahayag ni FDCP Chairperson Jose Javier Reyes, aka Direk Joey kamakailan sa isang MediaCon dito sa Quezon City. Quote and unquote, every agency must have a roadmap for the next 5 to 10 years. What we did was, we asked for the services and help of the Olsberg SPI, which is based in London, to help design the roadmap. Ano ang ibig sabihin ng roadmap na ito? To plan the direction of Philippine cinema for the next 5 to 10 years. And grabe ang study na ginawa. It went all over the Philippines discussing cinema consumption, cinema preservation, audience responses. Parang inilatag kung ano ang dapat gawin for the next 5 to 10 years. We're going to finally launch the Olsberg result kung ano yung roadmap. Yan nga ang say ni Direk Joey. Sa darating na Hulyo, nakatakdang ilunsad ng FDCP ang Philippine Film Industry Roadmap. Pagpapatuloy pa niya, quote and unquote, even before that, by next month, ipapublish na namin yung resulta ng research na ginawa ng De La Salle University tungkol sa state ng Philippine cinema. At magugulantang kayo sa resulta ng research. Magugulantang kayo sa mga yung akala nating haka-haka lamang, what we used to speculate as our assumptions, now it is shown in scientific facts. And you will see the scope and the depth of the problem that we have in Philippine cinema. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, quote and unquote, totoong may hustisya. Maraming salamat sa Diyos. Ito ang say ng comedy queen na si Ai de las Alas matapos aprubahan ang kanyang kahilingang bawiin ang petisyon para maging permanent US resident ang estranged husband niyang si Gerald Sibayan. Napaiyak daw itong CII nang matanggap at mabasa nito noong Biyernes, Marso 28, ang sulat mula sa US Citizenship and Immigration Services o USCIS na nag-aaproba ng request niyang bawiin ang petisyong mabigyan ng green card si Gerald. Quote and unquote, diyan ko naranasan ang totoong kasabihan ng bleeding heart pero hindi talaga natutulog ang Diyos. Bawat patak at
o bawat patak ng luha at dasal ko, pinakinggan niya. Yan ang naging pahayag ni Ai sa eksklusibong panayam sa kanya ng Entertainment Press. Ano ba ang aral na natutunan niya mula sa mapait na experience niyang ito? Sabi nga ni Ai, quote and unquote, ang lalo kong mahalin ang sarili ko. Matatandaan na sa guesting ni Ai sa Fast Talk with Boy Abunda noong November 11, 2024, mismong araw ng kanyang 60th birthday, sinabi niya na hindi niya babawiin ang petisyon para maging permanent resident sa Amerika itong si Gerald. Pero nagbago nga ang desisyon niya. Paliwanag niya, quote and unquote, ang priority ko ay maging matapat sa lahat ng mga kilos at dealings ko, lalo na sa US immigration, kaya hindi ako pwedeng magsinungaling tungkol sa kalagayan o mga nangyayari sa marriage ko. Nag-file ako ng divorce so karapatan nilang malaman na hindi ko na gustong makinabang si Gerald sa petisyon ko. Kapag hindi ko na siya asawa, hindi na siya entitled sa mga benepisyo ng isang spouse. Hiniling din ni Ai sa USCIS na bawiin ang travel at work permit ni Gerald. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating mga chika, handa na ngang magka-boyfriend itong si Sanya Lopez. Sa media conference ng pelikulang Samahan ng Mga Makasalanan, nagulat ang kapuso actress nang tanungin ng Entertainment Press kung sino ang Chinese businessman na nakaka-date niya. Bulalas ni Sanya, quote and unquote, "Saan ang galing yan?" Pero inamin niyang nasa dating stage na sila ng Chinese businessman na ayaw niyang sabihin sa Entertainment Press kung sino. Sabi nga ni Sanya, quote and unquote, "Non-showbiz siya, yun nga, I'm just enjoying, no pressure." Tapos, kung sabihin ko naman talaga kung sino man yung talagang ibigay sa akin ni Lord, siya na yun. Bukas naman daw siya sa possibility na magka-boyfriend na at seryoso naman daw siya rito. Pursigido raw ang panliligaw sa kanya nito ngang Chinese businessman. Quote and unquote, "Siguro naman sa age natin hindi na tayo maglalaro. When it comes to relationship naman kahit kanino, seryoso rin naman siya." Yan ang napangiting pahayag ni Sanya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, magkakaroon ng appearance si Lea Salonga sa Season 4 ng Fox series na The Cleaning Lady. Kaabang-abang ang special guesting niya rito dahil siya ay magiging kontrabida. Gagampanan ni Lea ang karakter ni Rose, isang Southeast Asian woman na nakapangasawa ng mayaman at mahilig sa charity. Ayon sa Broadway star, quote and unquote, "I don't get to play the villain role very often. I tend to be associated with women that have a heart of gold, or women who are heroic, or women who are much softer and without any sort of cruel intentions. To play somebody that is not likable is a lot of fun." Sa simula, hindi raw siya pamilyar sa The Cleaning Lady, pero noong nag-research siya tungkol dito, nagkaroon siya ng interest dahil karamihan sa cast members ay binubuo ng Southeast Asian actors. Sabi nga ni Lea, quote and unquote, "There's underworld elements, there's undocumented people, there's all these stories that are so human and communities that are vulnerable. There's definitely interest in these kinds of stories, which is fantastic, and I'm glad that I got asked to do an episode." Empowering para sa kanya at para sa women of color ang series na nasa 4th season na ngayong 2025. Aniya, quote and unquote, "It means the world that there is a universe in which these kinds of stories are able to attract interest and wide viewership, where we are centering the experiences of not just Southeast Asian people, but its Southeast Asian women. And now for me to come in as a woman from Southeast Asia, as a woman from the Philippines, and kind of getting into this mix, it's just one episode, but it's nice to be able to center women's stories and the stories of women of color. And it's incredibly empowering to be part of something like this."
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Magbabalik na ang ating kasamang si Ven Blones. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang ating mga segmento para sa araw na ito. Samantala, bago tayo magpaalam, magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating mga executive producer, kina Steph Vicente at Jerome Toledo. Sa mga nakasama natin sa ating technical side, kina Susan Aizon, Milo Jonella, Hero Locero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga kasamahan natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampa. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.